Nagsisimula ang pelikula sa Ireland, kung saan makikita natin ang isang mangingisdang nagngangalang Syracuse na nangingisda gamit ang kanyang bangka bilang bahagi ng kanyang pangkaraniwang gawain. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang iahon ni Syracuse ang kanyang lambat at laking gulat niya nang mapansin niyang may nahuli siyang isang babaeng walang malay, nabahala siya at dali-daling humingi ng tulong sa radyo, ngunit walang sumagot, kaya pinalaya ni Syracuse ang babae at binigyan ito ng mouth-to-mouth resuscitation, at matapos ang ilang desperadong pagsisikap, nagising din ito. Tinanong ng litong babae kung bakit siya buhay pa, dahil sigurado siyang patay na siya. Ipinaliwanag ni Syracuse na ang alam lang niya ay natagpuan niya ito sa kanyang lambat, sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa ospital, ngunit agad itong tumanggi. Tinanong ni Syracuse ang kanyang pangalan, ngunit sinabi ng babae na hindi niya alam, kaya inisip niyang maaaring nawalan siya ng alaala sa tubig. Inulit ni Syracuse na dadalhin niya siya sa ospital, ngunit nakiusap ang babae na huwag at iginiit na ayaw niyang makakita ng kahit sino. Dahil dito, sinabi ni Syracuse na may alam siyang lugar kung saan maaari siyang manatiling ganap na hindi napapansin at dinala niya ito sa bahay ng kanyang yumaong ina, na matatagpuan sa isang liblib na lugar. Pagkatapos, pinakain niya ito ng tanghalian at iniwan siyang mag-isa sa bahay bago sunduin ang kanyang anak na si Annie. Lumalabas na si Annie ay may kidney failure, kaya kailangan niyang sumailalim sa dialysis bawat linggo. Kalaunan, sa ospital, ikinwento ni Syracuse sa kanyang anak ang tungkol sa isang mangingisda na minsang nakahuli ng isang babae sa kanyang lambat. Naging mausisa si Annie at tinanong kung sino ito at ano ang nangyari pagkatapos, ngunit sinabi ni Syracuse na hindi niya alam. Matapos ang dialysis, binigyan ng ospital si Annie ng isang electric wheelchair upang makagalaw siya. Pagkatapos, inihatid ni Syracuse ang kanyang anak sa bahay ng kanyang dating asawa na si Maura at ng bagong nobyo nitong si Alex, na kapwa mga lasenggo. Kinabukasan, bumalik si Syracuse sa bahay ng kanyang ina, kung saan muli niyang nakilala ang misteryosang babae at nagsimula silang magkwentuhan. Nagpasya siyang mangisda, at iginiit ng babae na sumama, na kanyang pinayagan. Habang nangingisda, muling tinanong ni Syracuse ang kanyang pangalan, at sinabi ng babae na maaari niya siyang tawaging Enine, na ang ibig sabihin ay babaeng nagmula sa tubig. Gumamit si Syracuse ng ilang paraan upang makahuli ng isda, ngunit wala siyang nahuli. Biglang nagsimulang kumanta si Enine sa isang banyagang wika, at sa nakakagulat na pangyayari, nakahuli si Syracuse ng ilang lobster. Naniniwala siyang dahil yun sa pagkanta ni Enine at sinabi niyang nagdadala ito ng swerte. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa kanyang sasakyan, kung saan sinabi ni Syracuse kay Enine na pupunta sila sa palengke at paghahatian niya ang kanyang kita. Gayunpaman, sinabi ni Enine na ayaw niyang makakita ng kahit sino at bumalik siya sa liblib na bahay. Nagpunta si Syracuse sa palengke upang ibenta ang mga lobster at kalaunan ay huminto sa isang tindahan upang bumili ng damit para kay Enine. Ngunit habang hindi nakatingin ang tindero, palihim din siyang kumuha ng ilang panloob na damit dahil nahihiya siyang bilhin ang mga iyon. Kalaunan, sinundo ni Syracuse ang kanyang anak at pumayag siyang makipagkarera sa kanya sa kotse habang ginagamit nito ang kanyang wheelchair. Sa biyahe, ipinagpatuloy niya ang kwento tungkol sa misteryosang babaeng kumakanta sa hindi kilalang wika at umaakit sa lahat ng lobster sa paligid. Iminungkahi ni Annie na baka ang babae ay isang nilalang mula sa alamat na tinatawag na Selkie, kalahating babae at kalahating seal. Lumabas na inaalis nila ang kanilang balat ng seal kapag umaakyat sila sa lupa upang magmukhang tao. Tinanong ni Annie kung totoo ang kwento, ngunit inamin ni Syracuse na gawa-gawa lamang niya yun. Matapos ihatid ang kanyang anak, bumalik si Syracuse kay Enine at ibinigay ang damit, kaya hinalikan siya nito sa pisngi bilang pasasalamat. Tinanong niya kung hanggang kailan siya mananatili, at sinabi ni Enine na depende yun sa kanya. Sinabi ni Syracuse na sa ganoong kaso, gusto niyang manatili siya magpakailanman, na ikinahiya ni Enine. Kalaunan, bumalik si Syracuse sa kanyang sasakyan habang nakikitang palihim siyang minamasdan ni Annie dahil pinaghihinalaan niyang may itinatago ang kanyang ama. Pumunta si Annie sa lokal na aklatan upang maghanap ng mga aklat tungkol sa mga Selkie. Samantala, pumunta si Syracuse sa simbahan upang ipagtapat sa pari na nagnakaw siya ng mga damit pambabae mula sa isang tindahan. Sinabi ng pari na hindi niya sinasang-ayunan ang ginawa niya. Ngunit ipinaliwanag ni Syracuse na ang mga damit ay para sa babaeng iniligtas niya mula sa tubig. Naintriga ang pari at hiniling na ipaalam sa kanya ang mga susunod na mangyayari. Matapos makakalap ng sapat na impormasyon, nagpasya si Annie na bisitahin ang bahay ng kanyang lola,
kung saan nakita niya si Enine na lumalangoy at nagulat siyang mapagtantong totoo ang kwento ng kanyang ama. Nagulat din si Enine nang makita siya, at nagpakilala si Annie at ipinaliwanag na ikinwento ng kanyang ama ang tungkol sa misteryosang babae. Sinabi niyang alam na niyang Selkie si Enine, kaya nakisabay na rin ito. Sinabi ni Annie na kailangan niyang ibunyag ang buong katotohanan tungkol sa kanyang buhay bilang seal kung nais nilang maging magkaibigan, at pumayag si Enine. Samantala, nasa lokal na aklatan si Syracuse at nagtatanong tungkol sa mga aklat tungkol sa Selkie, ngunit ipinaliwanag ng librarian na lahat ng iyon ay hiniram na ng kanyang anak. Sa di kalayuan, makikita ang isang misteryosong lalaki na nagmamasid sa dagat na tila may hinahanap. Kinabukasan, muling inanyayahan ni Syracuse si Enine na sumama sa pangingisda at masaya itong pumayag. Sa isang punto, hiniling niya kay Enine na hawakan ang taiman, ngunit natakot ang babae nang makakita ng papalapit na bangka at agad na nagtago. Ginamit niya ang kanyang mga paa upang igalaw ang bangka habang namamangha si Syracuse. Muling kumanta si Enine at nang iahon ni Syracuse ang lambat, nagulat siya sa dami ng isdang nahuli niya, kabilang ang mga salmon na hindi karaniwang nahuhuli sa ganitong paraan. Hindi nagtagal, may lumapit na mga Coast Guard sa bangka kaya hiniling ni Syracuse kay Enine na magtago. Napansin ng mga bantay na maraming salmon ang nahuli ni Syracuse kaya pinaghinalaan nilang gumagamit siya ng ilegal na paraan. Ipinaliwanag ni Syracuse na simpleng pangingisda lang ang ginawa niya, ngunit hindi sila naniwala at sinimulang siyasatin ang bangka. Natagpuan nila si Enine na nagtatago sa loob ng mga tuyong lambat at nagulat sila. Ngunit ipinaliwanag din niya na sa pamamagitan ng pangingisda nahuli ang mga salmon. Dahil dito, naniwala ang mga bantay at umalis. Nabunutan ng tinik si Syracuse nang makita ng mga bantay si Enine, dahil inakala niyang guni-guni lamang siya. Pagkatapos nito, dinala niya si Enine sa bayan dahil nakita na siya ng mga bantay at wala nang dahilan para itago siya. Pagdating doon, namangha ang lahat kay Enine at hindi maiwasang humanga ng ibang mangingisda sa kanyang kagandahan. Matapos ibenta ang mga isda, nakipagkita sila kay Annie at ipinakilala ni Syracuse ang dalawa. Ngunit sinabi ng mga ito na nagkita na sila dati. Nagpunta sila sa isang tindahan ng damit upang bilhan si Enine, at mas marami pang tao ang nagtipon sa labas upang masilayan ang napakagandang babae. Kinabukasan, mag-isa si Enine sa bahay nang bumisita si Annie at nagsimula silang magkwentuhan at maging malapit. Tinanong ni Enine kung marunong lumangoy si Annie, ngunit sumagot ang bata na hindi. Inalok siya ni Enine na turuan siya dahil sa tingin niya ay makatutulong ito upang makapagpahinga siya. Samantala, pumunta si Syracuse upang sunduin si Annie sa bahay ni Mora. Ngunit sinabi ng babae na umalis na ang bata at pumunta sa bahay ng kanyang lola. Nalaman din niya ang tungkol sa misteryosang babae at tinanong kung doon ito nakatira. Ngunit umiwas si Syracuse sa pagsagot sa kanyang mga tanong. Samantala, tinuturuan ni Enine si Annie kung paano lumangoy at masaya silang naglalaro nang bigla nilang mapansin ang isang bagay sa ilalim ng tubig na balot ng algae. Nagpanik si Enine nang makita ito, ngunit inakala ni Annie na yun ang balat ng seal ng babae. Ayon sa librong nabasa niya, kung hindi mahanap ng isang Selkie ang kanyang balat ng seal, maaari siyang manatili sa lupa ng 7 taon. Iminungkahi niyang itago nila ang balat upang manatili si Enine sa lupa ng mas matagal. Sa takot, sumunod si Enine sa lahat ng sinasabi ng bata at inilibing nila ang balat malapit sa bahay. Gayunpaman, nakiusap si Enine kay Annie na huwag sabihin ito kaninuman, at pumayag ang bata. Kinabukasan, sina Syracuse, Annie, at Enine ay nasa bangka patungo sa festival. Ngunit sa biyahe, patuloy na iginiit ni Annie na Selkie si Enine at maaari siyang manatili roon ng 7 taon hanggang sa dumating ang kanyang Selkie na asawa. Kahit pagdating nila sa festival, patuloy pa rin niyang sinasabi yun kaya itinanggi ni Enine at iginiit na isa lamang siyang ordinaryong tao. Kasabay nito, makikita muli ang misteryosong lalaki na gumagalaw sa gitna ng karamihan na tila may hinahanap. Kalaunan, nagpasya si Annie na subukin kung Selkie nga si Enine, kaya nagkunwari siyang nasira ang preno ng kanyang wheelchair at tumalon sa pier. Nang makita ito, agad na tumalon si Enine sa tubig at nailigtas ang bata. Tumalon din ang iba upang tumulong, at sa bangka, sinabi ni Annie sa kanyang ama na nakakahinga si Enine sa ilalim ng tubig, na patunay daw na isa siyang Selkie. Kalaunan, dinala ni Syracuse ang kanyang anak sa bahay ni Mora, kung saan nagsimulang magreklamo ang babae na pinapabayaan siya ni Syracuse, ngunit binaliwala niya ito at umalis. Sina Mora at Alex naman ay nagbahagi kay Annie ng kanilang mga hinala tungkol kay Enine, at sinabing may isang lalaking maitim ang buhok na naghahanap sa kanya. Sa ibang eksena, dinala ni Syracuse si Enine sa kanyang tirahan, isang caravan,
At inamin niyang pareho silang nagkaroon ng problema sa alkoholismo ng kanyang dating asawa. Gayunpaman, nagpasya siyang magbago ng magkasakit si Annie at 2 taon na siyang hindi umiinom. Si Maura naman ay patuloy na malakas uminom at pabaya sa kanilang anak. Ngunit dahil siya ang ina, naniniwala ang estado na mas mabuti pa ring manatili si Annie sa kanya kaysa kay Syracuse. Matapos ang pag-uusap na ito, nilapitan ni Syracuse si N.Ine at hinalikan siya. At hindi nagtagal ay nauwi ito sa pagtatalik. Kinabukasan, bumalik si Syracuse sa simbahan. At ipinagtapat sa pari ang tungkol kay N.Ine at sa kanilang kasalanan. Ibinahagi niyang nagdala ng maraming swerte si N.Ine sa kanyang buhay at natatakot siyang mawala ito dahil nagsisimula na siyang umibig sa kanya. Kalaunan, habang paalis si Syracuse sa simbahan, nilapitan siya ng misteryosong lalaking ilang ulit nang lumitaw sa pelikula. Ang pangalan nito ay Vladik, at tinanong niya si Syracuse tungkol sa babaeng laging nasa kanyang bangka, ngunit tumanggi ang mangingisda na makipag-usap at umalis. Kalaunan, sinamahan ni Syracuse ang kanyang anak sa dialysis, ngunit nang ihatid niya ito pauwi, napansin niyang wala sina Maura at Alex at nakalak ang pinto. Samantala, dumating si Vladik sa bahay ng ina ni Syracuse upang hanapin si N.Ine. Napansin ni N.Ine ang lalaki na nagmamasid sa paligid ng bahay kaya tumakbo siya at naghanap ng mapagtataguan. Sa ibang eksena, natagpuan ni Syracuse sina Maura at Alex na umiinom sa isang pub at nadismaya siya sa kanilang asal. Hiniling niya kay Maura na pahintulutan si Annie na manatili sa kanya para sa gabi. Ngunit tumanggi ito at iginiit na manatili ang bata roon. Nag-alinlangan si Syracuse. Ngunit nang tiyakin ni Annie na ayos lang siya, napilitan siyang umalis. Di naglaon, bumalik siya upang hanapin si N.Ine ngunit wala ito at halatang nag-ulo ang lugar. Nabahala si Syracuse at nagsimulang hanapin si N.Ine hanggang sa matagpuan niya itong nagtatago sa ilalim ng maliit na tulay. Tinanong niya ito tungkol sa lalaking desperadong naghahanap sa kanya, at pabirong sinabi ni N.Ine na iyon ang kanyang selkie na asawa na ayaw niyang samahan. Dahil sinasabing may kapangyarihang magkatotoo ang mga hiling ng selkie, hiniling ni Syracuse na mawala ang lalaki, ngunit ikinagulat niya nang hilingin ni N.Ine na gumaling si Annie sa kanyang sakit, na labis na tumimo sa puso ni Syracuse. Makalipas ang ilang sandali, isang lasing na si Maura ay umalis sa club kasama ang kanyang nobyo at anak at nagmaneho ng walang ingat. Kasabay nito, nagmamaneho rin si Vladik sa malapit habang galit na galit at hinahanap si N.Ine. Sa kasamaang palad, nagbanggaan ang 2 sasakyan at makikita si Alex na tumilapon palabas ng windshield at malubhang nasugatan. Di naglaon, naglalakad sina Syracuse at N.Ine sa lugar at napansin ang aksidente. Nabigla sila nang makita si Annie sa pinangyarihan at dali-daling lumapit. Isinugod nila si Annie sa ospital, at lumabas na suot niya ang seatbelt kaya hindi siya nagtamo ng malubhang pinsala. Sa kasamaang palad, namatay si Alex, ngunit lumabas na may donor card siya at tugma ang kanyang kidney kay Annie, kaya nagpa siya ang mga doktor na magsagawa ng kidney transplant para sa bata. Samantala, dinala rin si Vladik sa ospital upang tanungin ng pulis, at nakipagkita roon si N.Ine. Nagsalita ang lalaki sa banyagang wika at sinabing sumama siya sa kanya dahil hindi raw siya nababagay doon. Ipinaliwanag niya na hinahanap siya ng pulis, ngunit tumanggi si N.Ine na sumama at hiniling na lubayan siya. Kalaunan, natuwa si Syracuse na naging matagumpay ang operasyon ng kanyang anak at naniwala siyang dahil iyon sa kahilingan ni N.Ine. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Syracuse sa libing ni Alex kung saan makikitang labis na nagdadalamhati si Maura. Sinabi nito kay Syracuse na maaari nang manatili si Annie sa kanya. Ngunit kailangan muna niyang paalisin si N.Ine. Pagkatapos nito, inanyayahan siya ni Maura na uminom. At bagamat una niyang tinanggihan, kalaunan ay pumayag siya at nabasag ang kanyang 2 taong pag-iwas sa alak. Kinagabihan, umalis si Syracuse sa bar at pinuntahan si N.Ine na natutulog sa bangka upang maiwasang matagpuan ni Vladik. Isang lasing na Syracuse ang nagsabing iuuwi niya si N.Ine, ngunit sa halip ay dinala niya ito sa isang parola kung saan naging agresibo siya. Nagkunwari siyang babalik sa bangka upang kumuha ng inumin. Ngunit ang totoo ay balak niya itong iwan. Napagtanto ito ni N.Ine at nakiusap na huwag gawin yun. Ngunit iginiit ni Syracuse na hindi sila nababagay sa isa't isa at dapat manatili siya roon at kumanta para sa mga seal. Kalaunan, dinala ni Syracuse si Annie sa kanyang bahay. Nang tanungin siya ng bata tungkol kay N.Ine, sinabi niyang kinailangan nitong umalis dahil sa ilang bagay na may kinalaman sa dagat. Ngunit sinabi ni Annie na babalik si N.Ine dahil may iniwan itong mahalagang bagay. Kinabukasan, nanunood ng telebisyon si Annie nang makita ni Syracuse ang isang programa kung saan may lalaking kumakanta ng parehong kanta na kinakanta ni N.Ine.
Nabigla siya nang mapagtantong totoong kanta iyon at totoong tao si Endine, hindi isang kathang-isip na Selkie. Hindi na nag-aksaya ng oras si Syracuse at bumalik sa parola kung saan natagpuan niya si Endine na nakahiga sa sahig. Nilalamig, tinakpan niya ito at hiniling na sabihin ang buong katotohanan kung sino siya at saan siya nagmula. Ibinunyag ni Endine na isa siyang bilanggo mula Romania at ginamit bilang tagapagdala ng droga. Lumalabas na siya at si Vladik ay nagpuslit ng droga nang lapitan sila ng Coast Guard, kaya nagpasya siyang lumangoy palayo dala ang backpack ng heroin dahil hindi marunong lumangoy si Vladik. Nawala ng malay si Endine at inakala niyang patay na siya hanggang sa mailigtas siya ni Syracuse. Nang marinig ito, tinanong ni Syracuse ang kanyang tunay na pangalan, at sumagot siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang dalawa sa bahay ni Syracuse ngunit nagulat sila nang makita sina Vladik at ang kanyang kasamahan na hawak si Annie bilang bihag. Lumabas na ang inakalang balat ng seal na inilibing ni Endine at Annie ay mga droga pala, at hinihingi na ngayon yun ni Vladik. Tumanggi si Endine na ibigay ito, na nauwi sa matinding labanan sa pagitan ni Syracuse at ng dalawang lalaki. Sa huli, napilitan si Endine na makipagtulungan at dinala ang mga lalaki sa lugar kung saan inilibing ang droga, ngunit kahit gaano sila maghukay, wala silang natagpuan. Lumabas na hinukay na pala ito ni Annie at itinago sa ibang lugar dahil naniwala siyang iyon ang balat ng seal ni Joanna at ayaw niyang umalis ito. Nakiusap si Endine kay Annie na ibigay ang bagay at nangakong hindi na siya aalis. Matapos ang kaunting panghihikayat, pumayag si Annie at ibinunyag na nasa lobster pot ang balat. Nang marinig ito, dali-daling kinuha ni Vladik at ng kanyang kasamahan ang bagay. Ngunit naalala ni Endine na hindi marunong lumangoy si Vladik. Matalino niyang hinayla ang lubid na kanyang tinatapakan, dahilan upang mahulog siya sa dagat. Nagsimulang magmakaawa ang lalaki bago tuluyang malunod at mamatay. Dinisarmahan ni Syracuse ang isa pang Romanian at itinapon din ito sa tubig. Di naglaon, dumating ang pulis at inaresto ang Romanian sa dalampasigan kasama si Endine. Makalipas ang ilang araw, makikita muli si Syracuse sa kumpisalan kung saan sinabi niya sa pari na nagsimula na ang paglilitis kay Endine at malapit na itong Ideport. Upang lutisin ang sitwasyon, nagpasya siyang pakasalan si Endine upang manatili ito ng legal sa bansa, at humingi siya ng basbas ng pari. Sa huling eksena, makikita sina Endine at Syracuse na naglalayag sa kanilang bangkang bagong kasal, pinamumunuan ni Annie, habang namamangha ang iba pang mangingisda. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.